Natsyempohan ko yung nanay nito. Mukhang tumawag si Rod, pero mabilis siyang nakawala sa paningin ko, sir eh. Wala bang sinabi kung nasan si Ron? Wala po. Pinag-usapan lang nila yung tungkol sa embezzlement ni Miss Helen at kung gaano daw kayo kalaking kalaban. I'm glad alam nila kung gaano kalaki ako. Ito yung lahat ng mga kailangan ninyo para sa paglipat sa US. Ano ba, kuya? Susunod kami dalawa ng ate Helen ninyo. May mga kailangan na kami kasi kusuin dito. Ingat ka dito, anak, ha? Kayo ni Helen. Albert, tumigil ka na. Kulit mo, pakilamero ka! Ano eh? Hindi mo kailangan sirain yung buhay mo dahil sa isang babaeng hindi ka na mahal at ayaw ko nang balikan. Sana laging ganito, no? Salamat sa pag-aalaga sa akin. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Gagawin ko ang lahat para mabawasan ang sakit. Parang may kamuko eh, no? Oo nga! Nakita ko sa TV yan! Eh, paano kung magsumbong sila sa mga pulis? Di ako pwedeng bumalik kay Senon Road. Hindi niya rin pwedeng makita kayong dalawa ni Kuya, lalo ka na. Baka kung anong gawin niya sa'yo. Kailangan na natin makaalis dito. Baka maabutan tayo. Izzy! Helen! Izzy! So I figured that ito yung pinaka-best time para dalhin siya dito. Para makalma ka. Doon tayo sa loob. Sige. Tara. Kuya. Nagawa ni Senon sa'yo yun? At pagkatapos sinubukan ka pa ng ikulong? Hindi tama na pagsamantalahan ka niya. Dahil kahit kailan, walang justification ng rape, Helen. Umalis ba si Kuya Ryan? Wala siya, pati yung kotse. Hindi naman niya siguro ilalayo yung kotse, no? Alam naman niyang aalis tayo. Hindi mo makukuha si Helen. Papayaran mo lahat ng ginawa mo. Umalis ba si Kuya Ryan? Wala siya, pati yung kotse. Hindi namin napansin. Baka nagpahangin lang. Hindi naman niya siguro ilalayo yung kotse, no? Alam naman niyang aalis tayo. Nagawa ni Senon sa'yo yun? At pagkatapos sinubukan ka pa ng ikulong? Kahit may kasalanan ka, hindi tama na pagsamantalahan ka niya. Dahil kahit kailan, walang justification ng rape, Helen. Walang hiya kasi nun. Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo sa kapatid ko. Matt, Auntie? nasaan ang Kuya Senon mo? Auntie, chinek ko po yung CCTV sa parking. Inilabas ni Kuya Sinon yung kotse niya nang lasing siya.
Natagpuan na namin ng bangkay ni Sinon Arroyo. Hindi totoo yan. Buhay si Sinon. Ma'am, ito po yung mga gamit na nakita namin. Nasunog niyang katawan. Kuya? Saan ka galing kagabi? Wala. Lumabas lang, nagpahangin. Nag-emote. Alam mo na, dami kasi nagaganap eh. Tawagin mo na sila, kain na tayo. Naka-ready na daw po ang crematorium. Sigurado po ba kayo na hindi pa natin nababalita sa lahat ang pagkamatay ni Kuya? Hindi pa patay si Sinon. Hindi siya yun. Kasalanan ng babaeng yan. Kung hindi dahil kay Helen, hindi mangyayari sa kanya ito. Hindi dapat si Helen ang sinisisi niyo sa nangyari sa kanya. Si Helen, ang asawa ni Sinon, na kumakalantari sa ex niya. Iniwan niya ang pamangkin ko para tuluyang maglantin. O nakalimutan mo na ba? Hindi ko nakakalimutan yon. Pero kung may taong dapat sisihin ngayon, kayo dapat yun. Ano sabi mo? Akala niyo ba hindi ko alam? Sinadya niyong paglapitin si Helen at saka si Rod to the point na napraning si Kuya.
bumalik siya sa pag-iinom niya. Na alam niyo, hindi naman nakakabuti sa kanya. Oh yeah! Sinama ko ang brainchild and design. We should celebrate! Ilabas ang wine! And I'm just waiting for you to admit to me na gusto mong bawiin si Helen sa pamangkin ko. Alam po natin pareho ang totoong ugali ng pamangkin niyo. Well then, let's just make sure na makita din ni Helen. Pinadaan ko si Helen sa pagsubok. And she failed. Everything that I did was to show her the true Sinon. Kung totoong mahal niya ang pamangkin ko, hindi niya dapat iniwan si Sinon. Kahit ano pang nangyari, kahit ano pang ginawa ni Sinon sa kanya. Besides, ang pagmamanipula ni Sinon kay Ron ang dahilan kung bakit umayaw si Helen. Teka, sino nga ba yung kakonsyaba niya? Oh, you're right. It was you. Napansin mo ba yung Helen Bautista? Medyo hawig siya ni Ate Margo. Tsaka pareho rin silang demeanor. Pareho silang masayahin. Nasend na yung offer letter kay Rod Herrera. Inaantay na lang yung confirmation niya. Kuya, seryoso ka pa talaga? Natatanggapin mo yung Rod Herrera dito sa opisina? Oo. Dahil yun lang ang paraan para mabantayan ko mga galaw niya. You and that crazy woman. So if you think about it, if you really think about it, kung meron dapat sisihin dito, isa ka. You should have stopped him from the beginning. Nang hindi nakapasok si Helen sa mundo niya. Hello? Bro, may bali-balita dito sa opisina. Ano yun? Nag-drive daw si Sir Sinon ng sobrang lasing kagabi. Namatay siya sa car accident. Patay na si Sinon? Narinig ko si Sir Matt kanina sa telepono. May kausap siya mga lawyers tungkol sa pagkamatay ni Sir Sinon. Sigurado ka ba? Sigurado. Hindi lang daw ina-announce pa sa company dahil nga may mga legal stuff pang kailangang ayusin. Pero paano nangyari? Biglaan lang daw siya umalis eh. Iniwan nga niya magulo yung opisina niya. May natira pang alak sa baso. Ano, ayos lang ba kayo dyan? Oo. Ayos na kami dito. Thank you for having our back. Basta ang mahalaga, ligtas na kayo dyan. Wala na maghahabol sa inyo. O sige na. Tawagan kita pag may balita, ha? Okay, sige. Salamat. Bunso, huwag mo na isipin yun. Deserve niyo yun. Teka, totoo ba to? Wala na talaga si Sinon? So I guess hindi nyo na kailangan lumipat ng lugar. Mukhang malaya na kayo sa kanya sa ngayon.
Love? Okay ka lang? Hindi ako makapaniwala. Alam ko, ayoko nang balikan si Sinon kahit anong mangyari. Pero, hindi ko mapigilang hindi maisip na parte ako ng rason kung bakit nangyari sa kanya yun. Love, namatay si Sinon dahil sa sarili niyang kagagawan. At walang kapatawaran ng ginawa niya sa'yo. Kaya please, huwag kang mag-guilty. Tinutuloy lang natin ang kwento natin na sinira niya. Pilit nating iniwasan ganitong mga tanungan. Tama ka. At kahit di sigurado, Heto na tayo ngayon. Heto na tayo ngayon. sabi ko na nga ba, dapat nung una pa lamang, di na umasa, di naniwala, hindi tayo pwede. Pinagtagpo pero di tinadhana, hindi na posible ang mga puso'y wag nating pahirapan. Suko na sa laban, hindi tayo pwede. Helen? Milove? Milove? Okay ka na ba, Milove? Ano? Ano nakain mo, Milove? Okay ka lang, Milove? Milove, ano nakain mo? Love, palagay ko hindi dahil sa kinain ko eh. Pero paano nangyari yun? Eh, hindi naman tayo We did. 4 months ago. Thank you.
Mrs. Bautista, congratulations. It looks like you're 3 months pregnant. 3 months po. Yes. Tara po sa labas, Mrs. Dahil re-resetahan ko po kayo ng mga vitamins niyo. Helen, tama ba yung nasa isip ko? Kung ba't ganyan reaction mo? Rod, there's nothing I want more for this baby to be yours. Pero kung 3 months akong buntis, ibig sabihin, Posibleng kesa nun yung batang dinadala mo. Love, Lalim ng iniisip mo ah. iniisip ko na ngayon, lalong mas may rason na ako para mabuhay. Saan ako nagkulang, Sinan? Nagaya ka na sa mama mo na nagpadala sa pag-ibig. And look where it got you. gusto kong maging masaya. Pero, ko alam gagawin dito sa sitwasyon ko. It's my fault, Kersey. Kasalanan ko lahat ng to. Hindi ka nabigyan ng pagkakataon na tama yung mga mali. Kahit anong mangyari. Kahit na anong mangyari,